Mayroon akong credit card na may taunang kita na 17.5 milyong piso na iniwan ko kay nanay. Nang mga ilangan ng kagyat na pera ang asawa ko. Dahil sa komplikasyon sa panganganak, sinabi ni nanay na wala siyang pera. Agad kong pina-freeze ang lahat ng card ng gabing iyon. Kinabukasan, tulala si nanay. Hanggang ngayon, sa tuwing napapadaan ako sa obstetrics ward ng provincial hospital, naamoy ko ang pinaghalong disinfectant at mainit na lugaw mula sa kantina. At naaalala kong mabuti ang gabing iyon, kung kailan tuluyang nagbago ang direksyon ng buhay ko. Iyon ang gabi, kung kailan ko naunawaan ang isang bagay, na tila matagal nang alam ng lahat, maliban sa akin, na pilit nagbubulag-bulagan. May mga taong tinatawag nating kadugo, ngunit kapag dumating ang pagsubok, mas malamig pa sila sa isang estranghero. Gabi iyon ng huling linggo ng Hulyo. Maalinsangan ang hangin, at patay-sindi ang ilaw sa labas, dahil sa walang tigil na ulan at kulog mula pa noong hapon. Ang asawa kong si Ana ay 8 buwang buntis, at halos 3 linggo pa bago ang kanyang kabuwanan. Buong araw siyang nagrereklamo na pagod. Sabi ko'y mag-leave ako kinabukasan para ipatingin siya ulit. Pero ngumiti lang si Ana at sinabing baka dahil lang sa malikot na pagsipa ng aming anak kaya masakit ang kanyang katawan. Ganoon talaga ang asawa ko. Sanay nang magtiis, kahit gaano kasakit, ay bihira siyang magsalita. 3 taon na kaming magkasama. At ni minsan, ay hindi ko siya nakitang humiling ng anumang sobra sa akin. Bandang 3:00 ng madaling araw, habang mahimbing akong natutulog, nakarinig ako ng isang mahinang kalabog sa paanan ng kama, na parang may nahulog sa sahig. Pagmulat ko, nakita ko si Ana na nakabaluktot, isang kamay na mahigpit na nakakapit sa kumot, at ang isa na may nakahawak sa kanyang tiyan. Maputlang maputla ang kanyang mukha. Ang baso ng tubig sa bedside table ay natumba, at kumalat ang laman nito sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw ng aming night lamp. Tumingin siya sa akin. Nanginginig ang mga labi. Rico, ang sakit-sakit, 4 na salita lang iyon. Pero parang may pumiga sa puso ko. Agad akong bumangon. Inalalayan siya habang binubuksan ng ilaw. Nang lumiwanag, nakita ko sa ibabaw ng kumot ang isang maliit na madilim na pulang mantsa na nagpanginig sa buong katawan ko. Hindi ako doktor, pero sapat na iyon para malaman kong hindi na normal ang sitwasyon. Kalma ka lang. Dadalhin kita sa ospital. Iyon ang sinabi ko. Pero nanginginig na ang 2 kamay ko. Kinuha ko ang isang jacket para isuot sa kanya. Binalot siya ng manipis na kumot at mabilis siyang binuhat pababa ng hagdan. Ang inuupahan naming apartment ay nasa isang maliit na eskinita sa isang lungsod sa Laguna. Tahimik ang gabi, tanging ang alingawngaw ng tahol ng aso at ang tunog ng patak ng ulan mula sa yero ang maririnig. Hindi na ako nakatawag ng taxi, kaya't isinakay ko siya sa likod ng lumang sasakyan na hiniram ko sa isang katrabaho. Ang sasakyan ay ipinarada ko muna sa parking lot ng apartment complex ilang araw na ang nakalipas, at dapat ay ibabalik ko na sana noong umagang iyon. Sa sandaling iyon, nagpapasalamat ako na hindi ko pa ito naisasauli. Habang bumibiyahe kami papuntang ospital, mahigpit ang hawak ni Ana sa aking braso. Sobrang higpit na nag-iwan ito ng bakas ng kanyang mga kuko. Hindi siya humahagulgol. Humihingal lang siya sa bawat bugso ng sakit. At paminsan-minsan ay napapasinghap kapag ang isang babaeng sanay magtiis ay nasasaktan na ng husto, lalong natataranta ang isang lalaki. Habang nagmamaneho, pilit ko siyang kinakausap para manatili siyang gising. Tingnan mo ako, malapit na tayo. Magiging maayos ang lahat. Marahan siyang tumango, basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Ilang sandali pa, putol-putol niyang sinabi. Okay lang ba ang anak natin, Rico? Napatigil ako. Kahit sa ganoong kalagayan, ang una pa rin niyang inalala ay ang aming anak. Pagdating sa OBGYN emergency room, mabilis siyang sinuri ng doktor. Isinugod nila si Ana sa loob. Kinabitan ng swero, minonitor ang tibok ng puso ng bata, in-ultrasound, at tumawag pa ng karagdagang tulong. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Naririnig ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa sahig, at ang puso ko'y parang sinusunog. Wala pang 15 minuto.
Isang babaeng doktor ang lumabas. Tinanggal ang kanyang mask. At kahit nagmamadali, ay kalmado pa rin ang boses. Sino ang kamag-anak? Asawa po niya ako. Premature. May placenta previa. May senyales ng pagdurugo. At bumababa ang heartbeat ng bata. Kailangang operahan agad. Bumaba na po kayo at magbayad ng down payment. Para masimulan na ang proseso. Kung magtatagal tayo, parehong manganganib ang ina at ang sanggol. Hinawakan ko ang papel na ibinigay ng doktor at nanlabo ang aking paningin. Nakasulat doon ang halaga ng paunang bayad. 280,000 piso. Hindi pa kasama doon kung kakailanganing ilagay sa incubator ang sanggol at kung mangangailangan pa ng karagdagang recovery ang ina. Para sa iba, ang halagang iyon ay isang napakalaking pasanin dahil sa loob ng 3 taon naming pagsasama, ang alam lang ng lahat ay isa akong ordinaryong empleyado sa isang financial company na may sahod na mahigit 25,000 piso. Kada buwan sapat para mabuhay, pero hindi para mag-ipon. Ako lang ang nakakaalam na iyon. Ay isang balatkayo na ako mismo ang lumikha. Ang totoo kong trabaho ay sa Makati, sa investment department ng isang malaking financial corporation. Hindi ako presidente, at hindi rin ako isang bigating tao, tulad ng iniisip ng marami. Pero ang taunang kita ko, kasama na ang sahod at bonus, ay umaabot sa mahigit 17 milyon. Kung hawak ko lang ang perang iyon, baliwala lang sana ang bayarin sa ospital ng gabing iyon. Ang kaso, 3 taon na ang nakalipas. Sa araw ng aming kasal, dahil sa isang desisyon na inakala kong tanda ng pagiging mabuting anak, ibinigay ko ang 4 na bank card ko kay nanay. Para siya ang magtago. Naaalala ko pa noong ibinigay ko sa kanya ang maliit na kulay kape na pouch na iyon. Kinuha ito ni nanay. Hinaplos ang bawat card. At sinabing, "Anak, may asawa ka na. Kaya mas dapat na sa akin mo iwan ang pera. Para sa hinaharap, alam ko kung paano aalagaan ang nakababata mong kapatid." Ngumiti lang ako noon. Akala ko sinabi niya iyon dahil sa pagmamahal. Akala ko, hahayaan ko siyang magtago para kung may kailanganin ako, hihingi na lang ako. Sa ganoong paraan, makakaiwas sa pagiging magastos. Mapapasaya ko si nanay. At maiiwasan kong malaman ng mga kamag-anak na may pera ako. Na baka humantong lang sa sunod-sunod na pangungutang. Inisip ko ang kapakanan ng lahat, pero hindi ko inisip ang kapakanan ng sarili kong asawa at anak. Dumating sa ospital ang nanay ni Ana, si Tita Celia. Bandang 4:00 ng umaga. Gusot ang buhok at magkaiba pa ang kulay ng tsinelas na suot. Pagdating niya, agad siyang nagtanong, "Anong nangyari? Anak, nasaan si Ana?" Nang sabihin kong kailangan siyang operahan agad, namutla siya. Nang makita niya ang papel ng bayarin sa aking kamay, nautal siya. "Bakit ang laki naman yan? Saan tayo kukuha ng ganyang kalaking pera agad-agad?" Pinisil ko ang papel hanggang sa malukot. Alam kong kailangan kong tawagan si nanay. Ang unang tawag ay matagal na nagring. Bago may sumagot, sa kabilang linya, narinig ko ang inaantok at iritableng boses ni nanay. "Madaling araw na. Bakit ka pa tumatawag, Rico?" "Nay, nasa ospital si Ana. Kailangan daw siyang operahan agad. Kailangan ko po ng pera para sa down payment. Pwede niyo po bang dalhin dito sa ospital yung mga card ko?" Natahimik sandali ang kabilang linya. Isang napakaikling sandali na. Kung hindi ko lang kilala si nanay, iisipin kong kagigising niya lang kaya hindi niya narinig ng malinaw. Pero naiintindihan ko. Iyon ang sandaling pag-iisip niya kung ano ang pinakamagandang isasagot para sa sarili niya. At sinabi ni nanay, sa isang boses na sobrang lamig, "Wala na akong perang maibibigay." Akala ko nagkamali ako ng dinig. "Po? Anong sabi niyo, Nay?" Sabi ko, "Wala tayong pera. Itong bahay, itong tindahan, ang dami-daming gastusin. Malaki ka na. Dapat matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Asawa mo ang manganganak. Hindi ako." Natigilan ako. Maliwanag pa rin ang koridor ng ospital. Abala pa rin ang mga taong naglalakad.
At maingay pa rin ang tunog ng mga stretcher. Pero sa sandaling iyon, para bang nawala ang lahat ng tunog sa paligid ko. Hawak ko ang telepono, pero nanlalamig ang aking kamay. Nay, hindi po ako humihingi. Pera ko po ang kukunin ko. Kailangan niyo lang pong dalhin dito yung mga card. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang perang nasa kamay ko ay nasa pangangalaga ko. At saka, kailangan pang mag-down payment ni Paulo para sa sasakyan niya bukas. Iniipon ko yun para sa kanya. Aalisin ko pa ba lahat dahil lang sa problema ng asawa mo? Hindi ko na kinaya. Napasandal ako sa pader. Problema ng asawa ko? Narinig ko ang sarili kong boses na paos. Nasa operating room si Ana. Nay. Hindi pa rin nagbago ang tono ni nanay. Lahat naman ng ospital, pumapayag na umutang kahit ilang araw. Masyado mo lang pinalalaki ang lahat. Gabi na. Hindi ako aalis ng bahay. Pagkasabi noon, ibinaba niya ang telepono. Tinitigan ko ang madilim na screen ng cellphone at blanko ang isip ko. Si Tita Celia, na nakatayo sa tabi ko, ay hindi narinig ng malinaw ang usapan. Pero sa itsura ko, alam na niya ang resulta. Kinagat niya ang kanyang labi at tumalikod para punasan ang kanyang mga luha. May mga inang buong buhay na naghirap na sa oras ng panganganak ng kanilang anak na babae ay wala man lang sapat na pera para ipangtustos. Ang lungkot na nararamdaman nila ay hindi na kailangang sabihin pa para makita. Tumingala ako sa pinto ng operating room na nakailaw pa rin ng pula. Sumikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko. Nalaman kong naglagay ako ng tiwala sa maling tao. Sa bulsa ng aking jacket, naroon pa rin ang maliit na susi na nagbubukas sa drawer ng kahoy na aparador sa bahay ni nanay, kung saan niya itinatago ang pouch na may 4 na card. Naaalala ko pa ng malinaw ang huling 4 na numero sa pangunahing card. 688. Naaalala ko pa ang tupi sa gilid ng pouch dahil sa matagal na pagkakagapos ng goma. Naaalala ko pa ang sinabi ni nanay noon. Ang pera mo. Iwan mo na lang dito para sigurado. Itong bahay, sa inyo ring magkapatid mapupunta. Sa gitna ng malamig na koridor na iyon, bigla kong naramdaman na ang mga salitang iyon ay hindi na salita ng pagmamahal. Para itong isang hindi nakikitang kandado na matagal na niyang ikinabit sa buhay ko. At ako mismo ang nagbigay ng kamay ko para ikandado niya. Huminga ako ng malalim. Binuksan ang contacts ko at hinanap ang isang numero na bihirang-bihira kong gamitin para sa personal na bagay. Huminto ang daliri ko sa screen ng halos 2 segundo. Sa loob ng operating room, ang asawa ko ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Sa labas, hawak ng nanay ko ang pera ko para pambili ng sasakyan ng kapatid ko kinabukasan. Sa sandaling iyon, naintindihan kong hindi ko na kayang magtiis pa. Pinindot ko ang call button. Tinawagan ko si Sir Alex, ang risk control manager ng korporasyon sa Makati, at kasama ko sa trabaho sa loob ng ilang taon. Bihira kong gamitin ang numerong ito para sa personal na bagay, lalo na't hindi pa ako tumatawag ng ganitong oras, halos 4:00 ng umaga. Kaya isang ring pa lang, sinagot na niya agad. Rico, anong problema? Nang marinig ko ang boses ni Sir Alex, biglang parang may bumara sa lalamunan ko. Isang lalaking mahigit 30 anyos, nakatayo sa gitna ng koridor ng ospital. Asaway nasa operating room. At sariling inay, ipinagkakait ang perang pansagip buhay ng manugang. Doon ko lang naintindihan kung ano talaga ang pakiramdam ng kawalan ng magawa, pero wala akong karapatang manghina. Nasa loob pa si Ana, nasa loob pa ang anak ko. Kung mag-aalangan pa ako ng 1 minuto, baka may isang bagay na huli na para bawiin. Sir Alex, kailangan ko po ng tulong niyo. Personal na problema. Kailangan kong i-activate ang account protection protocol ngayon din. Natahimik sandali ang kabilang linya. At tinanong niya ng diretsahan. May unauthorized access risk ba? Tinitigan ko ang lukot-lukot na papel sa aking kamay. At dahan-dahan kong sinabi ang bawat salita. Kasalukuyan pong inooperahan ang asawa ko. Kailangan ko ng pera agad. Pero lahat ng primary,
at supplementary cards ko ay hawak ni nanay. Tumawag po ako para hingin. Pero sabi niya wala raw. Bukas ng umaga, balak pa niyang gamitin ang pera para sa down payment ng sasakyan ng kapatid ko. Mas matagal na nanahimik si Sir Alex sa pagkakataong ito. Siguro dahil hindi niya inaasahan na ganito kakomplikado ang sitwasyon. Ilang sandali pa, bumaba ang kanyang boses. Nasaan ka ngayon? Nasa Provincial Hospital po sa Laguna. Sige, kumalma ka. Sa ngayon, tungkol naman sa mga card, ikaw ang account holder kaya may karapatan kang ipalak ang mga transaksyon, pero kailangan mong kumpirmahin sa pamamagitan ng electronic document at kumpletuhin ang mga karagdagang papeles bukas. Pinikit ko ang aking mga mata sandali at kakaiba ang pakiramdam, pinaghalong hiya at pasasalamat na parang may humila sa akin mula sa bingit ng bangin. Hiya dahil mahigit 30 anyos na ako. Kumikita ng pera. Pero sa gabi ng panganganak ng asawa ko, kailangan pa akong tumawag sa iba para humingi ng tulong, pasasalamat. Dahil sa gitna ng aking pagkalito, may isang taong nagtanong lang ng, "Nasaan ka ngayon?" Sa halip na, "Bakit ang gulo ng problema mo?" "Sir, pwede po bang 350,000 muna? Bukas po ng umaga, aayusin ko lahat ng papeles. Sasabihin ko sa on-duty accountant na asikasuhin agad. I-send mo ang account number mo. Tungkol naman sa mga card. Kung desidido ka na, gawin na natin ngayon. Kung ano ang karapatan mo, mas magulo lang kung patatagalin pa." Ibinaba ko ang telepono at nanatiling nakatayo ng ilang segundo. Lumapit si Tita Celia. Nanginginig ang boses. "Anong nangyari, anak?" "Huwag po kayong mag-alala, tita. Nakahanap na po ako ng paraan." Tumingin siya sa akin. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Pero nang marinig niya iyon, bahagya siyang nakahinga. Ang babaeng iyon, mula nang dumating, ay hindi mapakali. Ang kanyang itsura, na nakayuko sa suot na kupas na damit sa gitna ng malamig na puting koridor, ay nagpadurog sa puso ko. Ang anak niyang babae ay nag-aagaw buhay sa loob, habang ako, ang lalaking tinatawag na asawa, ay hinayaang pumasok ang asawa ko sa isang operasyon na ang buong pamilya'y nagkakagulo dahil sa pera. Iyon pa lang, sapat na para habang buhay kong pagsisihan. Wala pang 10 minuto. Nag-vibrate ang telepono ko, may pumasok na pera sa account. Tumatakbo akong bumaba sa cashier at agad na nagbayad ng down payment. Inabutan ako ng resibo ng empleyado at pinaalalahanan na maghanda pa kung may mga karagdagang gastusin mula sa neonatal care o mga gamot na wala sa listahan. Sunod-sunod akong tumango. Hawak ang resibo, pero hindi gumaan ang pakiramdam ko. Dahil ang pinakamabigat na dalahin ko noon ay hindi na ang bayarin sa ospital. Ang bigat ay nasa katotohanang kapag nagpasya na akong ipalak ang lahat ng card na iyon, para na ring isinara ko ang isang pinto sa puso ko para kay nanay. Ngunit may mga pintong kung hindi isasara, ang mga nasa loob ng bahay ay palaging hahanginin. Naglakad ako papunta sa waiting area. Binuksan ang maliit na tablet na lagi kong dala para sa mga biglaang trabaho. Isa itong nakasanayan sa aking propesyon. Sa tagal ko sa investment, hindi ko pwedeng hayaan ang sarili kong mawalan ng koneksyon sa sistema. Kahit na nasa probinsya ako, lumitaw sa screen ang two-factor authentication at pagkatapos ay ang management page ng aking mga personal na account. Ang 4 na card ay malinaw na nakalista, kasama ang huling mga numero, limitasyon, at kasaysayan ng pag-withdraw. Habang tinitingnan ko ito, lalong sumisikip ang dibdib ko. Sa loob ng 3 taon, hindi ko man lang ito sinuri ng maigi. Hindi sa hindi ko alam na ginagamit ni nanay ang pera, kundi dahil kinukumbinsi ko ang sarili ko na pera ko naman iyon na ibinigay sa kanya. Kaya kung ano ang kailangan niya, gamitin niya, basta't payapa ang aming tahanan. Akala ko, ang perang nawawala ay kikitain ulit. Pero ang nasirang relasyon sa pamilya ay mahirap nang ayusin. Pero nagkamali ako. Hindi mapapanatili ang relasyon sa pamilya kung ang isa ay laging nagpaparaya, habang ang isa naman ay itinuturing na karapatan ang pagpaparayang iyon. Sa kasaysayan ng transaksyon, may mga cash withdrawal na saktong 50,000
70,000, at isang beses na 120,000 na tumugma sa panahon kung kailan sinabi ni Paulo sa buong pamilya na gusto niyang magtayo ng sariling negosyo. May mga bank transfer sa isang car dealership sa bayan, may mga bayad sa isang hardware store, at mayroon ding deposito para sa isang lupa na nakapangalan sa kapatid ko na dati sinasabi ni nanay na naipon niya mula sa aming sari-sari store. Tinitigan ko ang bawat linya at unti-unting nanlamig ang puso ko. Hindi pala sa hindi alam ni nanay na may laman ang mga card. Alam na alam niya, pero nasanay siyang isipin na ang pera ko ay dapat na mapunta kay Paulo. Nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Sir Alex. Naipareport ko na sa partner bank. Kumpirmahin mo na lang ang temporary locking ng lahat ng 4 na card. May tatawag sa iyo bukas para kumpletuhin ang proseso. Matagal kong tinitigan ang mensahe bago ko pinindot ang kumpirmahin. Isang maliit na pagpindot lang, pero nang dumampi ang daliri ko sa screen, narinig ko ang isang marahan na pagbitak sa loob ko. Hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa tiwala kong nasira. Isang lalaking itinatago ang tunay na kita. Ibinababa ang sarili para mamuhay ng simple kasama ang asawa, para maiwasan ang tsismis, at regular na nagpapadala ng pera sa ina. Pero sa huli, sa oras ng panganib ng kanyang mag-ina, ang sarili pa niyang ina ang humarang sa kanya. Ang pakiramdam na iyon ay hindi isang matalim na saksak, kundi parang may mapurol na kutsilyong dahan-dahang gumuguhit sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso. Bandang 5:00 ng umaga, bumukas ang pinto ng operating room. Ako at si Tita Celia ay mabilis na lumapit. Tinanggal ng doktor ang kanyang guwantes. Pagod ang mukha, pero hindi na kasing tensyonado ng kanina. Nalagpasan na ng nanay ang panganib sa ngayon. Pero maraming nawalang dugo kaya kailangang bantayang mabuti. Ang sanggol na lalaki ay premature. Kailangang ilipat sa neonatal intensive care unit. Ihanda ng pamilya ang sarili na may karagdagang gastos pa. Narinig ko lang ang ilang salita. Nalagpasan na ang panganib. At halos manghina na ang aking mga tuhod. Humagulgol si Tita Celia. Walang tigil na nagpapasalamat sa doktor. Nakatayo lang ako roon. Gustong magsalita, pero walang lumalabas sa bibig ko. Parang isang taong malulunod, nakahahango lang sa tubig. Hindi pa man nakakaramdam ng tuwa, ay masakit na ang dibdib. Nagbigay pa ng ilang paalala ang doktor. Bantayan ang blood pressure, panganib ng impeksyon, at dahil kulang sa timbang ang sanggol, kailangang maging maingat sa mga unang araw. Sunod-sunod akong tumango, na para bang basta't sabihin ng doktor na may pag-asa pa si Ana, lahat ay gagawin ko. Nang itulak ng mga nurse ang stretcher, nakita ko lang si Ana na walang malay. Maputla ang mukha, tuyo ang mga labi, at basang-basa ang buhok sa pawis. Hindi siya nagmulat, pero ang isang kamay niya'y nakapatong pa rin sa kanyang tiyan. Isang natural na kilos ng isang ina. Nakalalabas lang sa bingit ng kamatayan, at hinahanap pa rin ang kanyang anak. Hinawakan ko ang dulo ng kanyang mga daliri. Sobrang lamig. Doon ko lang naramdaman ang pag-init ng aking mga mata. Hindi siya sumagot. Isinara ang pinto ng recovery room sa harap ko. Sumandal ako sa pader. Tumingala sa kisame. Nagsisimula nang pumasok ang liwanag ng umaga. Sa mga bintana, isang gabing tila walang katapusan, ay lumipas din. Ngunit alam kong mabuti na ang kwento ng aming pamilya ay nagsisimula pa lang. Tatawag ulit si nanay kapag nalaman niyang nakalock na ang mga card. Magwawala si Paulo kapag nasira ang plano niyang mag-down payment sa sasakyan. Hindi na ako pwedeng bumalik sa pagiging anak na tahimik na lang. Umupo sa tabi ko si Tita Celia. Pagod ang boses, pero mas malambot na. Anak, hanggat may buhay, may pag-asa. Ang perang kulang. Uutangin natin at babayaran pa unti-unti. Ang mahalaga. Nalagpasan ng anak ko at ng apo ko ang panganib. Awa na yan ng Diyos. Tumingin ako sa kanya. Napakasimple ng sinabi niya. Pero iyon ang pinakamakatarungang narinig ko. Sa buong gabi, hindi niya ako sinisi. Hindi niya ininsulto ang pamilya ko at hindi na siya nagtanong kung bakit ang isang manugang na ilang taon nang nagtatrabaho
ay hindi kayang hawakan ang sariling pera. Ang tanging inalala niya ay ang buhay ng kanyang anak at apo. Doon ko naintindihan na ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo sa oras ng kagipitan, ang inaalala nila ay kung buhay ka pa o wala na, hindi ang pera. Yumuko ako at mahinang sinabi. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang mahirapan si Ana, tulad ng nangyari ngayong gabi. Nang sabihin ko iyon, hindi para paasahin ang sinuman. Sinabi ko iyon sa sarili ko. Alam kong sa likod ng pintong iyon ay ang asawa ko. Ang babaeng sumama sa akin sa loob ng 3 taon sa isang masikip na inuupahang bahay, na hindi kailanman nagtanong kung bakit mababa ang sahod ko. Pero palaging abala, na hindi kailanman nagreklamo sa pagtitipid. At alam ko rin na, kung mag-aalangan pa ako, ang kabayaran ay hindi na lang pera. Muling nag-vibrate ang telepono ko, kasabay ng pagsikat ng araw, pangalan ni nanay ang nasa screen. Tinitigan ko ang tawag na iyon. Payapa ang puso ko. Wala nang kaba, wala nang pag-asa, at wala nang ganang magpaliwanag, tulad ng ilang oras na nakalipas. Alam kong ang tawag na ito ay hindi dahil kay Ana, at hindi rin dahil sa apo niyang kalalabas lang. Tumatawag si nanay. Dahil malamang ay nalaman na niyang hindi na niya ma-withdraw ang pera sa mga card. Sinagot ko. Hello? Nauna akong magsalita. Hindi ko na siya tinawag na nanay tulad ng dati. Hindi dahil sinasadya kong lumayo, kundi dahil sa sandaling iyon, hindi ko talaga alam kung paano siya tatawagin ng tama. Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang hingal, at ang boses niyang nagmamadali, wala nang bakas ng antok. Rico, anong kalokohan ang ginawa mo sa mga card? Natahimik ako sandali. Tumingin sa labas ng bakuran ng ospital kung saan nagsisimula ng magkaroon ng mga tao. Ang mga kamag-anak ng pasyente, na magdamag na nakaupo, ay tumatayo na para magunat. May bumibili ng pandesal sa labas. May natutulog na nakayuko sa mahabang upuan. Nagpapatuloy ang buhay na parang normal. Tanging ang aming pamilya lang ang gulong-gulo. Pakilinaw po ang sinasabi niyo, Nay. Nagkukunwari ka pa ba? Kaninang umaga, pumunta ako sa bangko para mag-withdraw. Sabi nila, nakalock daw lahat ng card. Lahat ng 4 ay hindi na magamit. Anong ginawa mo? Ang boses ni nanay ay pinaghalong galit at taranta. Narinig ko pareho galit dahil ginalaw ang pera at taranta dahil sa unang pagkakataon. Hindi na niya kontrolado ang isang bagay na 3 taon nang nasa kanyang mga kamay. Dahan-dahan at malinaw kong sinabi. Ako po ang nagpalak. Natahimik ang kabilang linya sandali at biglang tumaas ang kanyang boses. Nasisiraan ka na ba? Pera yan ng pamilya. Basta-basta mo na lang ipinalak? Pera ko po iyon. Hindi ko itinaas ang boses ko. Pero nang sabihin ko iyon, alam kong wala nang atrasan. Anong sabi mo? Narinig niyo po ng malinaw. Ang pera sa mga card na iyon ay galing sa pinagtrabahuhan ko. Ang pag-iwan ko sa inyo, para itago ay hindi nangangahulugang. Pwede niyo nang gamitin, kung paano niyo gusto. Huminga siya ng malalim, at ang tono niya ay naging parang nagagalit pero nanunuyo, tulad ng ginagawa niya noong bata pa ako. Rico, tinatago ko ang pera mo, para rin sa ikabubuti mo. Hindi ka naman marunong mag-ipon, sa loob ng 3 taon. Kung hindi dahil sa akin, baka naubos na yan. Ngayon, ipinalak mo. Paano na ang kailangan ni Paulo? Mahina akong tumawa. Isang tawang kahit ako ay hindi masaya. Ang kailangan ni Paulo ay bumili ng sasakyan, habang ang kailangan ko ay iligtas ang asawa at anak ko. Sa tingin niyo, Nay, alin ang mas mahalaga? Bakit ganyan ka magsalita? Kapatid mo si Paulo. Bumibili siya ng sasakyan para sa negosyo. Para sa kinabukasan. Makakatulong din yan sa pamilya. Samantalang si Ana. Sa pamilya, sandali lang po. Hindi ba parte ng pamilya si Ana? Natahimik si nanay ng ilang segundo. Alam kong naghahanap siya ng tamang isasagot. Pero may mga tanong na hindi kayang sagutin ng maayos. Lalo na kung ang nagtatanong at ang sumasagot ay parehong alam na ang sagot. Asawa mo si Ana.
Kaya responsibilidad mong alagaan siya. Wala akong pananagutan diyan. Kung ganoon, ano pong mali kung gagamitin ko ang pera ko para sa asawa't anak ko? Nang sabihin ko iyon, hindi ko na napigilan. Lahat ng sama ng loob mula kagabi, mula sa mga nakaraang taon, ay unti-unting lumabas. Alam niyo ba kung anong sinabi ko sa inyo kagabi? Hindi ako humingi ng pera. Hinihiling ko lang pabalik kung ano ang sa akin. Pero tinanggihan niyo, Nay. Hindi ko naman alam na ganoon ka-urgente. Sinabi ko po ng malinaw na nasa operating room ang asawa ko. Muli siyang natahimik. Narinig ko ang tunog ng motorsiklong dumadaan at mga taong nag-uusap malapit sa bahay. Normal pa rin ang lahat, tanging ang usapang ito lang ang hindi na tulad ng dati. Rico, ang ginagawa mo ay kawalan ng utang na loob, sabi ni nanay. Bumagal at nanginginig ang boses. Ang perang kinikita mo ay pera rin ng pamilya. Pinalaki kita ng ganito. Ngayon may pera ka na. Makikipagkwentahan ka pa sa akin? Pinikit ko ang aking mga mata. Sanay na akong marinig iyon. Sa tuwing may usapang pera, palagi niyang binabanggit ang pagpapalaki sa akin. Dati, palagi akong tahimik. Akala ko, iyon ang tama, ang pagiging anak. Pero ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Hindi ko po itinatanggi na pinalaki niyo ako. Pero ginampanan ko rin po ang tungkulin ko. Sa loob ng 3 taon, buwan-buwan akong nagpapadala ng pera. Walang palya. Tuwing Pasko, Bagong Taon, o anumang okasyon, hindi ko kayo pinabayaan. Pero isipin niyo po, sa mga pinakamahalagang sandali ng buhay ko, kailan po kayo pumanig sa akin? Hindi siya agad sumagot. Alam kong naiintindihan niya ang tanong, pero ang pag-intindi ay hindi nangangahulugang pagtanggap. Hindi ko na po babalikan ang nakaraan. Ang pinag-uusapan ko lang ay ang nangyari kagabi. Kung ibinigay niyo lang sana ang card o sinabi man lang na dadalhin niyo, hindi sana ako gagawa ng ganito ngayon. Hindi ko naman alam na ganoon kakalaki ang kailangan mo. Alam niyo po, sinabi ko na. Minulat ko ang aking mga mata at tumingin sa direksyon ng recovery room. Ang sikat ng araw ay tumatama na sa salamin ng bintana, nag-iiwan ng maputlang liwanag. Sa loob, hindi pa rin gising si Ana. Ang anak ko naman ay nasa isang lugar sa NICU. Hindi ko alam kung mulat na ba. Hindi ko po kayo sinisisi kung mas mahal niyo si Paulo. Lahat naman ng ina may paborito. Pero kung ganito nakalala, hindi ko na po matatanggap. Anong ibig mong sabihin? Mula ngayon, ako na po ang hahawak sa pera ko. Magpapadala pa rin ako sa inyo tulad ng dati, bilang pagtupad sa responsibilidad. Hindi ko na po hahayaang hawakan nyo. Puputulin mo na lahat? Hindi po. Kukunin ko lang po pabalik ang karapatan kong magdesisyon. Narinig ko ang isang buntong hininga. Hindi na kasing tigas ng dati. Medyo lumambot na. Alam kong unti-unti na niyang naiintindihan na hindi ako nagbibiro. Rico, ginagawa ko to para sa kapakanan ng buong pamilya. Alam ko po, pero ang paraan ng pag-iisip niyo at ang paraan ng pamumuhay ko ay hindi na magkatugma. Nang sabihin ko iyon, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa nanalo ako, kundi dahil sa wakas, nasabi ko na ang matagal ko nang itinatago. Ngayon, pakinggan niyo po ako. Patuloy ko. Bumagal ang boses. Kalalabas lang ni Ana sa panganib, kailangan kong manatili dito kasama siya. Ang ibang bagay, pag-usapan na lang natin mamaya. Natahimik si nanay sandali at nagtanong. Mas mahina ang boses. Okay na ba siya? Medyo natigilan ako. Ito ang unang beses mula kanina na nagtanong siya tungkol kay Ana. Nalagpasan na po ang panganib. Pero kailangan pa ring bantayan. Ang bata naman po ay nasa NICU. Wala na siyang sinabi. Isang mahinang buntong hininga lang na parang pinipigilan. Hindi ko alam kung iyon ay tunay na pag-aalala o isang huling reaksyon lang, pero sa sandaling iyon, wala na akong lakas para pag-isipan pa. Sige, alagaan mo na ang asawa mo. Pag may oras ka, umuwi ka para mag-usap tayo. Opo, hindi na ako nagsalita pa at hindi na rin naghintay.
Ibinaba ko ang telepono. Hawak ito sa aking kamay. At nanatiling nakatayo sandali. Ang usapang iyon ay hindi maingay. Walang matinding pag-aaway. Pero alam kong binago nito ang isang malalim na bahagi ng relasyon naming mag-ina. Marahil mula ngayon, tatawagin pa rin namin ang isa't isa na mag-ina, magkikita pa rin tuwing may okasyon, pero ang walang kondisyong tiwala na dati kong naramdaman ay hindi ko na maibabalik pa. Bumalik ako sa koridor at umupo sa tabi ni Tita Celia. Tumingin siya sa akin at mahinang nagtanong, "Anong sabi ng nanay mo?" "Nagtatanong lang po tungkol sa pera, tita." Naipaliwanag ko na po. Tumango siya at hindi na nagtanong pa. Marahil naiintindihan niyang ang mga usapin sa pagitan ng biyenan at manugang ay mas mabigat lang kung pag-uusapan pa. Bandang 7:00 ng umaga, tinawag ako ng isang nurse para asikasuhin ang karagdagang papeles para sa sanggol. Sumama ako sa kanya pababa sa neonatal unit. Nakatayo sa labas ng makapal na salamin. Ang mga maliliit na sanggol ay nakahiga sa mga incubator. Lahat ay mapupula at nakabaluktot. Ang anak ko ay nasa kanang sulok. May maliit na papel sa kamay na nakasulat ang pangalan ng ina at oras ng kapanganakan. Hindi ako pwedeng lumapit. Tanging sa malayo ko lang siya matatanaw. Pero sapat na iyon para lumambot ang puso ko. "Anak?" Mahina akong sabi. Kahit alam kong hindi niya ako naririnig. "Andito si Papa." Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Mula ngayon, hindi na lang ako anak ng nanay ko. Ako na ang asawa ni Ana. Ang ama ng sanggol na iyon. Ang mga desisyon ko ay hindi na pwedeng umikot lang sa utang na loob sa lumang paraan. Kailangan kong unahin ang kaligtasan ng maliit na pamilyang ito. Matagal akong nakatayo roon. Hanggang sa paalalahanan ako ng nurse na kailangan ko nang lumabas. Pagbalik ko sa koridor, sumikat na ang araw. Nagsimula na ang isang bagong araw. Pero para sa akin, ibang-iba na ang lahat kumpara sa ilang oras lang na nakalipas. Alam kong hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Hindi agad matatanggap ni nanay ang lahat. At hindi rin basta-basta susuko si Paulo. Ngunit kahit paano, nalagpasan ko na ang unang hadlang. Ang hadlang sa pagitan ng pagtitiis at walang kondisyong pagpaparaya. At naintindihan ko. Kung hindi dahil sa gabing iyon, malamang ay magpapatuloy pa ako sa ganoong pamumuhay ng napakatagal. Ang umagang iyon ay lumipas sa isang alanganing estado. Parang isang taong kalalabas lang sa isang bagyo na hindi pa nakakabawi. Pabalik-balik ako mula sa recovery room para magtanong tungkol kay Ana. Pagkatapos ay bababa sa neonatal unit para tingnan ang anak ko sa salamin at babalik ulit sa koridor para umupo sa tabi ni Tita Celia. Ang mga hakbang ko ay paulit-ulit sa kahabaan ng ilang metrong koridor na halos kabisado ko na ang bawat bitak sa sahig. Bandang 9:00, tinawag ako ng doktor para kausapin. Hindi pa rin lubusang gising si Ana. Minsan ay bumababa ang blood pressure, kaya kailangan siyang bantayang mabuti. Kulang sa timbang ang sanggol at hindi pa ganap na buo ang baga, kaya kailangan siyang manatili sa incubator nang hindi bababa sa ilang araw. Tinanong ko ng detalyado ang bawat gastusin, bawat plano ng paggamot, hindi dahil sa nanghihinayang ako sa pera, kundi dahil pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko nahahayaan ang sarili kong maging alanganin pa. Kailangang malinaw ang mga numero, tiyak ang mga plano, at lahat ay dapat nasa ilalim ng aking kontrol. Pagkatapos magpaliwanag ng doktor, tinitigan niya ako sandali at sinabing, ihanda po ng pamilya ang sarili, natataas pa ang gastos. Pero ang pinakamahalaga ay nalagpasan na ng pasyente ang pinakadelikadong yugto. Huwag po kayong mag-alala. Tumango ako, nagpasalamat, at lumabas. Pagbalik ko sa koridor, nakaupo si Tita Celia, nakasandal sa upuan, magkadikit ang mga kamay. Alam kong magdamag siyang gising. Namumula ang kanyang mga mata, pero pilit siyang ngumingiti kapag nakikita ako. Anong sabi ng doktor? "Anak, mas okay na po, tita, pero kailangan pa ring bantayan. Nakapagbayad na po ulit ako. Huwag po kayong mag-alala."
Huminga siya ng maluwag at natahimik sandali bago nagsalita. Anak, kagabi, nakita kitang tumatawag sa inyo. Kung nahihirapan ka, ibenta na lang natin yung lupa ko sa probinsya. May kikitain din doon. Basta't mailigtas lang si Ana. Nang marinig ko iyon, nangilid ang luha ko. Ang lupang iyon ang pinakamalaking yaman niya. Ilang taong pinag-ipunan. Ngayon, sinasabi niyang ibenta para lang sa anak niya. Habang ang taong may hawak ng pera ko ay tumanggi, nang walang pag-aalinlangan. Huwag niyo na pong isipin yan, tita. Kaya ko pong solusyonan. Itago niyo po ang lupa para sa inyong pagtanda. Tumingin siya sa akin. May halong tiwala at pag-aalala. Alam kong hindi pa niya naiintindihan ang buong sitwasyon, pero hindi na siya nagtanong. Siguro, sa isip niya, nakahanap ako ng pera sa pamamagitan ng pangungutang at hindi niya maisip na mayroon akong malaking kakayahang pinansyal. Bandang 10:00, muling nag-vibrate ang telepono ko. Numero ni Paulo. Tinitigan ko muna ang screen bago ko sinagot. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong hindi magiging maganda ang usapang ito. Hello, Kuya Rico. Anong ginawa mo? At nilock mo lahat ng card ni nanay. Ang boses ni Paulo ay pinaghalong inis at pagmamadali. Walang kahit isang katiting na pagtatanong tungkol sa kalagayan ng kanyang hipag o ng bagong silang na pamangkin. Narinig ko iyon, at hindi na ako nagulat. Nasabi ko na, pera ko yun. Pera mo nga, pero pera rin yan ng pamilya. Anong masama kung si nanay ang may hawak? Sa ginawa mo, nag-down payment na ako para sa sasakyan. Ngayon hindi ma-withdraw ang pera. Tawag sila ng tawag. Alam mo ba yon? Sumandal ako sa pader at tiningnan ang aking sapatos. Ang mga tuyong patak ng ulan, mula kagabi, ay naging puting marka na. Alam ko, pero ang problema mo ay hindi kasing halaga ng problema ko ngayon. Ganyan ka ba talaga magsalita? Sarkastikong tumawa si Paulo. Eh di manganganak lang naman si Ate Ana. Kahit saang ospital kayang ayusin yan. Maraming paraan para makahanap ng pera. Ako, hindi palaging may oportunidad sa negosyo. Pinikit ko ang aking mga mata sandali. Ang mga salitang iyon ay eksaktong katunog ng boses ni nanay kagabi. Nagmula lang sa bibig ng kapatid ko. Paolo, dahan-dahan kong sinabi, alam mo ba kung paano ako tumawag kay nanay kagabi? Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, i-unlock mo ulit ang mga card para makapag-withdraw si nanay at maayos ang problema ko. Tumawa ako, totoong tawa, pero hindi masaya. Kagabi, habang ang asawa ko ay nasa operating room, sinabi ng doktor na kung hindi agad kikilos, manganganib ang buhay niya. Tumawag ako kay nanay para hingin ang sarili kong pera. Sinabi niyang wala. Alam mo ba yon? Natahimik si Paulo sandali at medyo bumaba ang boses. Hindi naman siguro alam ni nanay na ganoon ka-urgente. Sinabi ko ng malinaw. Eddie, tapos na. Bakit ka pa nakikipagkwentahan? Inisip lang naman ni nanay ang kapakanan ko. Eh ako? Mahina akong tanong. Pero hindi agad nakasagot ang kabilang linya. Sa pamilyang ito, ako ang panganay na lalaki. Pero sa tuwing may problema, palagi akong kailangang humanap ng paraan. Magtiis at magparaya. Hindi porket hindi ako nagsasalita. Hindi ko na alam. Anong ibig mong sabihin? Nagsimula ng mainis si Paulo. Ang ibig kong sabihin, mula ngayon, hindi ko nahahayaang manatiling ganito ang lahat. Anong gagawin mo? Nasabi ko na kay nanay. Pera ko, ako ang hahawak. Magpapadala pa rin ako ng panggastos buwan-buwan. Pero ang malalaking halaga, hindi ko nahahayaang iba ang magdesisyon para sa akin. Gagawin mo yan para putulin ang pag-asa ko? Nang marinig ko iyon, nablangko ang isip ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil na-realize ko na sa isip ni Paulo, ang hindi pagbibigay ng pera ng kapatid ay katumbas ng pagputol sa kanyang pag-asa. Hindi niya naisip na tumayo sa sarili niyang mga paa, kundi inakala niyang ang pera ko ay para sa kanya. Ang landas mo ay pinili mo. Hindi ako ang magpapasya para sa iyo. Ang galing mong magsalita.
pero kung walang pera, paano ako magnenegosyo? Ang pagnenegosyo ay hindi nagsisimula sa pagbili ng bagong sasakyan. Nang sabihin ko iyon, ayoko nang magsalita pa. Kung hahaba pa ang usapang ito, lalo lang akong mapapagod. Paolo, nasa ospital ako. Wala akong oras makipagtalo. Ayusin mo yan mag-isa. Ibinaba ko ang telepono. Sandaling nanlamig ang puso ko. Kakaiba. Pagkatapos kong sabihin ang lahat ng iyon, hindi ako gumaan. Bagkus, ay nakaramdam ako ng isang puwang. Siguro dahil alam kong mula ngayon, mag-iiba na rin ang relasyon naming magkapatid. Bandang tanghali, nagising si Ana. Tinawag ako ng nurse para pumasok. Pumasok ako sa recovery room. Mas matapang ang amoy ng disinfectant kaysa sa labas. Nakahiga si Ana sa kama. Bahagyang nakamulat, at tuyo ang mga labi. Nang makita niya ako, sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay. Rico. Hinawakan ko ang kamay niya, at yumuko. Andito ako. Kamusta ka na? Nasaan na ang anak natin? Ang unang tanong pa rin, ay tungkol sa aming anak. Okay siya. Nasa sarili niyang kwarto. Bumabantay ang mga doktor. Huwag kang mag-alala. Pinikit ni Ana ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim na. Para bang nabunutan ng tinik. Ilang sandali pa, minulat niya ang mga mata at tinitigan ako. Nakahanap ka na ba ng pera? Mas hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Pilit na pinapakalma ang boses. Naayos ko na. Huwag mo nang isipin yun. Magpahinga ka na lang. Para lumakas ka. Tinitigan ako ni Ana. May pag-aalala pa rin sa kanyang mga mata, pero hindi na nagtanong. Alam kong nagtitiwala siya sa akin. Tulad ng pagtitiwala niya sa loob ng 3 taon. Kahit na hindi ko pa sinasabi ang totoo kong buhay. Habang tinitingnan ko ang maputlang mukha ng aking asawa, biglang sumikip ang dibdib ko. Kung hindi dahil sa nangyari kagabi, marahil ay magpapatuloy pa rin ako sa paglilihim. Hahayaan siyang mamuhay ng nagtitipid. Habang may kakayahan naman akong bigyan siya ng mas magandang buhay. Ang halaga ng pagsubok na ako mismo ang nagtakda, ay halos ikawala sa akin ang pinakamahalagang bagay. Rico, mahinang tawag ni Ana. Sorry, napag-alala pa kita. Umiling ako. Parang may bumara sa lalamunan ko. Huwag mong sabihin yan. Ako ang nagpabaya sa'yo. Tinitigan ako ni Ana na parang may gustong sabihin pero wala na siyang lakas. Pinaalalahanan ako ng nurse na lumabas na para makapagpahinga ang pasyente. Binitawan ko ang kamay niya at tumayo. Mabigat ang dibdib. Paglabas ng recovery room, sandali akong tumayo sa harap ng salamin. Sa loob, nakapikit na si Ana. Mas regular na ang kanyang paghinga. Alam ko, mula ngayon, kailangang magbago na ang lahat. Hindi lang sa usaping pera, kundi sa paraan ng aking pamumuhay, sa paraan ng pagprotekta sa aking pamilya. Kinuha ko ang telepono at muling binuksan ang listahan ng aking mga account. Ang mga numero ay nandoon pa rin, pero nagbago na ang kahulugan nito para sa akin. Hindi na ito isang bagay na itatago ko para sa isang pekeng kapayapaan, kundi isang kasangkapan para protektahan ang mga taong tunay na mahalaga. Huminga ako ng malalim. Kagabi, nawalan ako ng isang bahagi ng aking tiwala. Ngunit sa gabing iyon din, nalaman ko kung ano ang dapat kong panghawakan. Ang hapong iyon, matapos mailipat si Ana sa isang semi-private recovery room, doon lang ako nakaupo ng maayos. Buong katawan ko'y parang hinigop ang lahat ng lakas, pero ang isip ko'y patuloy na umiikot. May mga bagay na kung hindi nangyari, marahil ay habang buhay kong hindi haharapin. Ngunit kapag nalagpasan na, hindi na pwedeng bumalik at magpanggap na walang nangyari. Pumunta ako sa kantina. Bumili ng lugaw, tinapay, at isang bote ng tubig. Umupo ako sa isang sulok malapit sa bintana. Tinitingnan ang bakuran ng ospital, kung saan ang mga kamag-anak ng pasyente ay naglatag ng diaryo para magpahinga. Bigla kong naisip na sa buhay na ito, maraming eksenang magkakatulad. Mayaman man o mahirap, pagdating sa ospital,
Iisa na lang ang mahalaga. Kung buhay pa ba o wala na ang mahal mo sa buhay. Muling nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Sir Alex. Tatawag ang bangko mamayang hapon para kumpirmahin ang pag-lock ng mga card. Ihanda mo ang impormasyon mo. Kung kailangan mong i-unlock ang ilan, aayusin natin. Maikli kong sinagot. Pananatilihin kong nakalock lahat. Pagkatapos isend ang mensahe, sumandal ako sa upuan. Ang desisyon ay nagawa na. Ang tanging paraan ay sumulong. Ngunit alam kong hindi ito nagtatapos sa pag-lock ng card. Ito ay pagbabago ng isang buong relasyon, isang paraan ng pamumuhay na kinasanayan ko sa loob ng mahigit 30 taon. Bandang 3:00 ng hapon, umuwi si Tita Celia para kumuha ng mga gamit para kay Ana. Bago umalis, sinabi niya, "Anak, umidlip ka muna. Mula kagabi, hindi ka pa nakakapagpahinga." Tumango ako, pero alam kong hindi ako makakatulog. Pagod man ang katawan, gising na gising naman ang isip ko. Bumalik ako sa neonatal unit, sandaling tinitigan ang aking anak. Sa pagkakataong ito, nakita kong bahagyang gumalaw ang kanyang maliit na kamay. Isang walang kamalay-malay na pagkuyom lang, pero napahinto ako. Sa sandaling iyon, lahat ng isipin tungkol sa pera, sa away pamilya, ay nawala. Sa harap ko, isang maliit na buhay, ang nangangailangan sa akin. "Hindi kita pababayaan tulad ng ginawa ko sa nanay mo," mahina akong sabi. Sakto namang nag-vibrate ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. "Hello, ako si Rico." "Magandang araw, Mr. Rico. Ako po ay taga-bangko, mula sa Account Management Department. Nag-request po kayo na i-lock ang lahat ng card na konektado sa inyo. Ayon sa patakaran, sa loob ng 48 oras, kailangan niyong kumpletuhin ang kumpirmasyon para mailipat ito sa long-term controlled status. Gusto niyo po bang panatilihing nakalak lahat o ilan lang? Hindi ako nag-isip ng matagal. Lahat, at kasabay nito, i-cancel ang access ng lahat ng supplementary cards. Medyo natigilan ang nasa kabilang linya. "Okay po, sir. Pakikumpirma lang po ulit. Lahat ng supplementary cards na nakapangalan sa inyong mga kamag-anak ay mawawalan na ng access sa transaksyon." "Tama. Noted po, sir. Ngayong araw, magpapadala po kami ng electronic document para sa inyong pirma." "Sige." Natapos ang tawag. Nanatili akong nakatayo sandali. Ang bawat salitang binitawan ko ay malinaw. Walang lugar para sa pag-aalinlangan. Alam kong kapag natapos ito, wala nang paraan si nanay na galawin ang pera nang walang pahintulot ko. Isang oras ang lumipas. Nakatanggap ako ng tawag. Mula kay Tita Celia. "Rico, pumunta dito sa bahay ang nanay mo." Natigilan ako. "Bakit po?" "Dala niya. Yung mga card, sabi niya ibinabalik na raw sa'yo. Pero hindi maganda ang itsura niya." Natahimik ako. Sa isip ko, nakita ko si nanay na nakatayo sa harap ng maliit na bahay ni Tita Celia. Hawak ang pamilyar na pouch. Ano kaya ang iniisip niya habang papunta roon pagsisisi o pag-aalala dahil hindi na ma-withdraw ang pera? "Ano pong sinabi niyo?" "Tita, sinabi kong nasa ospital ka. Kung may sasabihin, doon na lang." Pero nanatili siya sandali at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Ana. Mukha naman siyang nag-aalala. Narinig ko iyon. Pero hindi na ako gaanong naapektuhan. Siguro dahil lumagpas na ako sa puntong naghihintay pa ng kanyang pag-aalala. "Sabihin niyo na lang po na abala ako, tita. Tatawag na lang ako kapag okay na." "Sige anak, alagaan mo si Ana." Ibinaba ko ang telepono. Nanatiling nakatayo sa harap ng salamin sandali bago bumalik sa kwarto. Wala nang gaanong kaguluhan sa isip ko tulad ng kaninang umaga. Lahat ay unti-unting kumalma at napalitan ng isang malinaw na pag-iisip. Bandang 5:00, muling nagising si Ana. Mas gising na siya ngayon at nakakapagsalita na ng ilang pangungusap. "Rico, nasaan ang anak natin?" Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. "Okay siya. Kabababa ko lang," sabi ng doktor. "Ilang araw pa. Kung magtutuloy-tuloy ang paggaling, ilalabas na siya." Marahan siyang tumango, nakatingin sa kisame. Natakot ako.
Akala ko hindi ko nakakayanin. Mas hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Sumisikip ang dibdib. Huwag mo nang isipin yan. Tumingin siya sa akin. May kakaiba sa kanyang mga mata kumpara dati. Parang may malaking pinagdaanan. Napagod ka siguro kagabi. Mahina akong ngumiti. Okay lang, kaya ko naman. Natahimik siya sandali, bago nagsalita. Narinig ko kay mama na kinailangan mo raw mangutang. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga mata ay hindi nagdududa, kundi nag-aalala. Alam kong sinisisi niya ang sarili niya. Nagpatulong ako sa isang kaibigan. Ayoko pang sabihin ang buong katotohanan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto kong magkaroon muna siya ng oras para magpagaling bago harapin ang lahat. Sa susunod, magtipid pa tayo. Ha? Mahinang sabi ni Ana. Para kung may mangyari, hindi tayo mahihirapan ng ganito. Nang marinig ko iyon, parang may kumurot sa puso ko. Ang babaeng nasa harap ko ay kalalabas lang sa bingit ng kamatayan. Ang una niyang naiisip ay kung paano mapapagaan ang pasanin ng kanyang asawa. Oo, tumango ako. Mag-iiba na sa susunod. Maikli ang sagot ko, pero isang tunay na pangako. Ngumiti si Ana ng bahagya at pumikit. Nakaupo ako roon. Tinitingnan ang kanyang mukha na unti-unting nagre-relax at nakaramdam ako ng pinaghalong awa at determinasyon sa loob ng 3 taon. Palagi akong may dahilan para magtago, para subukan, para panatilihin ang isang pekeng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ang nagdulot ng paghihirap sa taong mahal ko. Nang gabing iyon, nang mas tahimik na ang ospital, lumabas ako sa koridor para tawagan ulit si nanay. 3 ring. Sinagot niya. Hello. Ang boses ni nanay ay hindi na kasing tigas ng umaga, mas malumanay at pagod. Ako po to. Nasa ospital ka pa ba? Opo. Ilang segundong katahimikan. Kamusta na siya? Nalagpasan na po ang panganib. Pero kailangan pa ring bantayan. Mahina siyang bumuntong hininga. Mabuti naman. Hindi na ako nagsalita. Ang tensyon sa pagitan naming dalawa ay hindi na kasing tindi ng umaga, pero hindi na rin kasing lapit ng dati. Dinala ko na yung mga card sa bahay ni Celia. Kunin mo na lang pag may oras ka. Tumingin ako sa sahig. Kalmado ang boses. Hindi ko na po kailangan. Anong ibig mong sabihin? Naayos ko na po ang mga papeles. Ipapakancel ko na po ang mga card na iyon. Natahimik ang kabilang linya. Rico, gagawin mo ba talaga yan? Ginagawa ko lang po kung ano ang kailangan. Wala akong balak na angkinin ang pera mo. Ako lang, kung tinago niyo man po o hindi. Hindi na po mahalaga ngayon, putol ko, pero kalmado pa rin ang boses. Ang mahalaga, mula ngayon, ako na po ang mananagot sa pera ko. Hindi sumagot si nanay. Narinig ko ang isang mabigat na buntong hininga. Nagbago ka na. Hindi po ako nagbago. Dati lang po, hindi ko kayang gawin. Nang sabihin ko iyon, ayoko nang pahabain pa. Abala po ako. Magpahinga na po kayo. Ibinaba ko ang telepono. Nakatayong mag-isa sa koridor ng ospital, tinitingnan ang madilim na bakuran. Walang ulan ngayong gabi. Marahan ang ihip ng hangin sa mga puno, nagdadala ng kaunting lamig. Alam kong mula sa sandaling ito, ang buhay ko ay tumahak na sa ibang direksyon. Hindi agad gaganda, pero mas malinaw. At minsan, ang kalinawan ng pinakamahalagang bagay. Kinabukasan, maaga akong nagising, kahit halos hindi ako nakatulog. Pagod ang katawan, pero gising na gising ang isip. Na para bang kapag nakagawa ka na ng isang malaking desisyon, wala nang lugar para sa pag-aalinlangan. Bumaba muna ako sa neonatal unit. Tinitigan ang anak ko nang mas matagal. Ngayon, tinanggal na ng nurse ang isang maliit na tubo sa kanyang kamay. Pinalitan ng isang mas maliit na plaster. Mapula pa rin ang sanggol, pero mas pinkish na ang kulay niya kumpara kahapon. Isang maliit na pagbabago lang, pero sapat na para gumaan ang aking dibdib. Anak, laban lang, bulong ko. Isang nurse ang dumaan, ngumiti, at sinabing, mas okay na po siya, sir. Kung magtutuloy-tuloy ang paggaling,
Baka bukas pwede nang bisitahin ng nanay niya. Tumango ako at nagpasalamat. Ang mga salitang tulad nito sa ospital, marahil ay sinasabi nila ng daan-daang beses, pero para sa isang kamag-anak, sa tuwing maririnig ito, para kang nahahango sa pag-aalala. Mula sa neonatal unit, bumalik ako sa kwarto ni Ana. Gising na siya. Nakahilig. Nakatingin sa bintana. Nang makita niya akong pumasok, ngumiti siya ng bahagya. Saan ka galing? Bumaba ako para tingnan ang anak natin. Mas okay na siya. Nang marinig iyon ni Ana, bahagyang nagliwanag ang kanyang mga mata at muling lumambot. Sana makababa ako para makita siya. Ilang araw pa? Pwede na, sabi ng doktor. Kailangan mo munang magpagaling. Umupo ako at inabutan siya ng tubig. Uminom siya ng paunti-unti at tinitigan ako. Rico, kagabi, marami akong naisip. Tumingin ako sa kanya. Naisip ko, kung hindi nangyari to, baka ganito pa rin tayo nabubuhay, di ba? Hindi ako agad sumagot. Hindi mahirap ang tanong, pero hindi pwedeng sagutin ng basta-basta. Siguro, marahan siyang tumango na parang naintindihan na. Hindi kita sinisisi. Naisip ko lang na namuhay tayo ng kaiba sa kung ano talaga ang kaya natin. Medyo natigilan ako. Hindi ko inaasahang sasabihin niya iyon. Alam kong hindi ka mahina, kahit hindi ka pala salita. Nakikita ko sa paraan ng pagtatrabaho mo, sa paraan mo ng pag-aayos ng mga bagay. Alam kong, hindi ka simpleng tao tulad ng sinasabi mo. Natahimik ako. Kung iba ang nagsabi nito, baka umiwas ako, pero galing kay Ana. Ayoko nang magtago pa. Sorry. Mahina akong sabi. Umiling siya. Hindi. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang tanong na iyon ang nagpalinaw sa akin, na hindi na ito tungkol lang sa akin, kundi sa aming maliit na pamilya. Mula ngayon, wala na akong ililihim sa'yo. Mas matatag kong sabi. Sasabihin ko sa'yo ang totoo kong trabaho. Ang kita ko. Sabay nating pagdedesisyonan ang lahat. Tinitigan ako ni Ana sandali at tumango. Oo, sapat na yon. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi nagulat. Hindi nanumbat. Tinanggap lang niya. Ang simpleng pagtanggap na iyon, ang lalong nagparamdam sa akin na marami akong utang sa kanya. Hindi na kami nag-usap tungkol sa pera. Itinanong ko, kung masakit pa ba, kung may kailangan siya. Mga maliliit na tanong. Pero iyon ang pinaka-praktikal sa ngayon. Bandang tanghali, bumalik si Tita Celia. May dalang malaking bag na may damit, mainit na lugaw, at iba pang gamit. Nang makita niyang mas gising na si Ana, tuwang-tuwa siya. Guminhawa ka na ba, anak? Opo. Ma. Umupo siya at sinubuan ng anak. Habang tinitingnan ko sila, tahimik akong tumabi. Minsan, ang pagmamahal ng ina at anak ay hindi na kailangan ng maraming salita. Isang mangkok ng mainit na lugaw, isang nag-aalalang tingin, sapat na. Matapos ang ilang subo, tumingin sa akin si Ana. Kumain ka na? Kumain na ako. Sumulyap sa akin si Tita Celia. Sinasabi niya lang yan. Pero sigurado akong hindi pa yan kumakain ng maayos. Lumabas ka muna at bumili ng pagkain. Ngumiti ako at hindi na tumutol. Alam kong tama siya. Habang naglalakad sa koridor, iniisip ko ang mga sinabi ni Ana. Namuhay tayo ng kaiba sa kung ano talaga ang kaya natin. Isang simpleng pangungusap, pero sapat na para balikan ko ang nakaraang 3 taon. Hindi ako nagsisisi na pinili ko ang simpleng buhay kasama siya. Pero nagsisisi ako na hinayaan kong ang simpleng buhay na iyon ay maging isang hindi kinakailangang kakulangan, lalo na't naapektuhan nito ang kalusugan at kaligtasan ng taong mahal ko. Muling nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Mr. Rico, taga-car dealership po ako. Kaninang umaga, muling taga-car dealership po ako. May nag-down payment na pamilya nyo para sa isang sasakyan. Pero dahil hindi nag-succeed ang payment, kailangan po naming kumpirmahin. Tinitigan ko ang mensahe at binura. Wala akong obligasyong ayusin iyon. Agad namang nag-vibrate ulit ang telepono. Si nanay. Tinitigan ko ang screen. Nag-alinlangan, pero sinagot pa rin.
Hello? Rico? Andito ako sa labas ng ospital. Natigilan ako. Umakyat po kayo. Hindi na. Ayokong pumasok. Gusto lang kitang makausap sandali. Tumingin ako sa labas. Malabo kong nakikita ang mga taong dumadaan. Lalabas po ako, sabi ko at ibinaba ang telepono. Paglabas ko ng gusali, nakita ko si nanay na nakatayo sa ilalim ng isang puno malapit sa gate. Suot niya ang pambahay, hawak ang pamilyar na pouch, at mukhang mas pagod kaysa dati, na parang hindi rin nakatulog. Lumapit ako, tumingin siya sa akin. May kakaiba sa kanyang mga mata. Wala na ang dating kumpiyansa. Napalitan ng kaunting pag-aalinlangan. May oras ka ba? Kaunti po. Nagkaharap kami. Halos 1 metro ang pagitan. Hindi malayo, pero sapat na para maramdaman kong hindi na tulad ng dati ang relasyon namin. Inabot niya ang pouch. Dinala ko na yung mga card para isauli. Tinitigan ko ang pouch. Pagkatapos ay sinanay. Nasabi ko na po, hindi ko na kailangan. Alam ko, pero kailangan ko pa ring isauli. Dahan-dahan niyang sinabi. Hawakan mo na, para mapanatag ka. Hindi ko inabot. Itago niyo na lang po. Ipapakancel ko na rin naman yan. Hinigpitan niya ang hawak sa pouch at binitawan. Rico, hindi ko alam na magkakaganito. Hindi ako sumagot agad. Akala ko kasi kagabi. Hindi naman ganoon ka-urgente kaya okay lang. Pinutol ko siya. Kalmado ang boses. Tapos na po yun. Tumingin siya sa akin. May bakas ng pagkadismaya. Galit ka ba sa akin? Tinitigan ko siya ng diretsyo. Hindi po ako galit. Pero hindi na rin po pwedeng bumalik sa dati. Natahimik kaming dalawa. Humangin ng bahagya. At nalaglag ang mga tuyong dahon. Iniisip ko lang si Paolo. Mahina niyang sabi. Mula ngayon, isipin niyo po siya. Hindi ko po kayo pipigilan. Pero ang parte ko, ako na po ang magdedesisyon. Wala na siyang sinabi. Nakatayo lang doon. Hawak pa rin ang pouch, nakatingin sa lupa. Alam kong hindi pa tapos ang usapang ito. Pero kahit paano, nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Papasok na po ako. Kalalabas lang ni Ana. Kailangan niya ng kasama. Sabi ko. At tumalikod. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang tawag ni nanay. Rico. Huminto ako sandali. Pero hindi lumingon. Alagaan mo na ang asawa mo. Nagpatuloy ako sa paglakad. Sa pagkakataong ito, hindi na mabigat ang pakiramdam ko. Siguro dahil alam kong papunta ako sa tamang direksyon. Bumalik ako sa kwarto. Mas mabagal ang mga hakbang. Ang pag-uusap namin ni nanay ay hindi maingay. Pero ang epekto nito ay nanatili sa aking isipan. Pagbukas ko ng pinto, nakahilig si Ana, tila naghihintay. Saan ka galing? Lumabas lang ako. Kinausap si nanay. Medyo natigilan si Ana. May pag-aalala. Umakyat siya dito? Oo, pero sa labas lang. Natahimik si Ana sandali. May sinabi ba siya? Umupo ako sa tabi niya. Alam kong maingat siya sa bawat salita. Dinala niya yung mga card para isauli. Pero hindi ko kinuha. Tumingin siya sa akin, nagulat, at muling lumambot. Mabuti na rin yon. Hindi na siya nagtanong pa. Ang paraan ni Ana ng pagharap sa mga bagay ay laging ganoon. Tahimik pero malinaw. Iyon ang lalong nagparamdam sa akin na kailangan kong maging karapat-dapat sa tiwala niya. Magpahinga ka na, sabi ko. Bababa lang ako ulit para tingnan ang anak natin. Tumango si Ana. Bago ako tumayo, hinawakan niya ang kamay ko. Rico, kahit anong mangyari, andito lang ako sa tabi mo. Tinitigan ko siya. Hindi na nagsalita. Hinigpitan lang ang hawak. Sa mga ganitong pagkakataon, sobra na ang mga salita. Bumaba ako sa neonatal unit. Ngayon, pinayagan na akong lumapit ng kaunti. Hindi na lang sa labas ng salamin, kundi sa lugar na malapit sa mga incubator. Suot ang protective gear. Nang malapitan ko ang aking anak, mas nakita ko ang kanyang maliit na mukha. Nakapikit, at paminsan-minsan ay kumikibot ang labi. Sabi ng isang doktor, maganda ang progreso ng sanggol. Kung mapapanatili ang maayos na paghinga sa susunod na 2 araw,
Malaki ang tsansang maililipat na siya sa regular na monitoring. Tumango ako at nagpasalamat. Hindi ako nagbunyi, pero sapat na iyon para bigyan ako ng pag-asa. Pag-akyat ko, may text mula kay Paulo. Kuya, andito ako sa bahay. Umuwi na si nanay. Sobra na yung ginagawa mo. Umuwi ka para magkausap tayo ng maayos. Binasa ko at pinatay ang screen. Hindi dahil sa umiiwas ako, kundi dahil alam kong sa ngayon, walang mareresolba ang usapan. Kailangan ng oras at kalmadong pag-iisip. Hindi mainit na pagtatalo. Tahimik na lumipas ang hapong iyon. Mas madalas natulog si Ana. Si Tita Celia ay nasa tabi niya. Paminsan-minsan ay pinupunasan ang kanyang noo. Ako naman ay pabalik-balik sa 2 kwarto. Bandang 7:00 ng gabi. Pag-akyat ko, nakita ko si Paulo sa labas ng pinto. Nakasuot ng t-shirt at pantalon. Nakasandal sa pader. Nang makita niya ako, lumapit siya. Hindi na kasing tigas ng boses pero puno pa rin ng inis. Kuya, mag-usap tayo sa baba. Tinitigan ko siya at sumulyap sa loob. Tulog si Ana. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Anong kailangan mo? Tumingin siya sa akin. Namumula ang mga mata. Hindi ko maintindihan ang ginagawa mo, kuya. Aling parte? Yung paglock mo ng lahat ng pera. Yung hindi ka man lang nagsabi. Yung parang ibang tao na kami sayo. Sumandal ako sa pader at tinitigan siya. Tingin mo ba? Hindi kayo ibang tao? Natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Kagabi, habang nasa operating room ang asawa ko. Tumawag ka ba? Natahimik siya. Nagtanong ka ba kahit isang beses tungkol sa hipag mo? Tumingin siya sa ibang direksyon. Hindi ko naman alam na ganoon kagrabe. Sinabi ko kay nanay. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Hindi sumagot si Paulo. Alam ko ang sagot. Ang inalala mo lang ay ang down payment ng sasakyan mo. Patuloy ko. Ang problema ko, isinantabi mo lang. Hindi ganoon. Mahinang sabi ni Paulo. Ano kung ganoon? Natahimik siya sandali. Akala ko kasi kaya mo. Nang marinig ko iyon, bahagya akong natawa. Tama ka. Kaya ko. Pero hindi ibig sabihin noon, may karapatan ka nang walang pakialam. Yumuko si Paulo. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi na isang batang laging nakadikit kay nanay, kundi isang lalaking hindi pa natututong managot. Paolo, dahan-dahan kong sinabi. Hindi ako lumalayo sa pamilya. Binabago ko lang ang paraan ng pamumuhay. Dapat magbago ka na rin. Anong gusto mong gawin ko? Tumayo ka sa sarili mong mga paa. Kumunot ang noo niya. Nakatayo naman ako. Hindi. Nakasandal ka. Diretsahan kong sabi. Nakasandal kay nanay. Nanay, sa pera ko. Sa pag-iisip na bilang panganay. Ako ang dapat sumalo sa lahat. Kinuyom ni Paulo ang kanyang kamao. Pero hindi tumutol. Pero ang perang gagamitin mo. Dapat sa'yo. Hindi sa akin. Tumingala siya. Hindi mo na ako tutulungan? Tinitigan ko siya sa mata. Tutulungan kita kung talagang kailangan mo. Pero ang pagtulong ay hindi nangangahulugang pag-aalaga. Matagal na nanahimik si Paulo. Alam kong hindi madaling pakinggan ang mga salitang ito, lalo na sa isang taong sanay na inaalagaan. Kailangan ko ng oras. Mahina niyang sabi. Ako rin, medyo gumaan ang tensyon. Pero hindi pa rin masasabing nagkaintindihan na kami. Kamusta na si Ate Ana? Huli man. Pero kahit paano, naitanong din niya. Mas okay na. Pero kailangan pa ring bantayan. Tumango si Paulo. Pwede ko ba siyang dalawin? Nag-isip ako. Tulog siya. Bukas na lang. Tumango siya at hindi na nagsalita. Ilang segundo pa. Tumalikod na siya. Mag-ingat ka, kuya. Sabi niya bago umalis. Hindi ako sumagot. Sinundan ko lang siya ng tingin. Pumasok ako sa kwarto. Tulog pa rin si Ana. Tumingin sa akin si Tita Celia. Si Paulo ba yun? Opo. May sinabi ba? Wala naman po. Nangamusta lang. Tumango siya. Umupo ako sa tabi ni Ana. Mas may kulay na ang kanyang mukha. Naisip ko,
Ang mga away at hindi pagkakaunawaan, gaano man kasakit, ay mga paraan lang para makita natin ng mas malinaw ang ating sarili at kung ano ang tunay na mahalaga. Isang gabi, nawala sa akin ang lahat para maintindihan iyon. At marahil sa mga susunod na araw, marami pa akong matututunan. Ang gabing iyon ay mas tahimik kaysa sa mga nauna. Wala nang malakas na ulan, wala nang sunod-sunod na tawag, wala nang pakiramdam na nasa isang sulok ako. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi ganap na ginhawa, kundi isang katahimikan matapos ang isang malaking pagsubok. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang lahat, mas malalim kong pinag-iisipan ang mga nangyari. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Ana, nakatingin sa bintana. Sa labas, ang dilaw na ilaw ay nagbibigay liwanag sa bakuran ng ospital. May ilang taong dumadaan, may natutulog sa motor, may nakahiga sa mga bangko. Dati, lilipas lang ang mga eksenang ito sa aking paningin. Mas nakikita ang hirap ng bawat tao sa kanilang kahinaan. Gumalaw si Ana at nagising. Hindi ka pa natutulog? Hindi pa ako inaantok. Tinitigan niya ako. Masyado kang nag-iisip. Ngumiti ako. Ikaw rin naman. Hindi siya ngumiti. Iba ka na mula kahapon. Natigilan ako. Hindi dahil sa hindi ko napansin, kundi dahil hindi ko akalain na ganoon niya iyon naramdaman. Talaga? Oo. Mas kalmado. Pero parang mas malayo. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa akin, pero hindi ako natatakot. Tumingin ako sa kanya. Bakit hindi? Kasi alam kong ang layo na yon ay hindi para sa akin. Ang sagot niyang iyon ay nagpabigat sa puso ko. May mga taong hindi kailangang magtanong. Tingin lang, naiintindihan na. At dahil sa pag-unawang iyon, hindi ka na pwedeng mamuhay ng alanganin. Inaayos ko lang ang lahat. Dahan-dahan kong sabi. Para hindi na tayo malagay sa sitwasyong tulad ng nangyari. Tumango si Ana. Naiintindihan ko. Pumikit siya pero hinawakan pa rin ang kamay ko. Isang napakagaang hawak. Pero sapat na para malaman kong hindi ako nag-iisa. Bandang hating gabi, mahimbing ng tulog si Ana. Si Tita Celia ay nakatulog na rin sa upuan. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas. Iba ang hangin sa ospital. Kapag gabi, tahimik ang lahat, maliban sa ilang yapak at tunog ng mga makina. Naglakad-lakad ako at huminto sa hagdanan, sumandal sa rehas. Nag-vibrate ang telepono ko, text mula kay nanay. Rico, tulog ka na ba? Tinitigan ko ang mensahe. Dati, sasagot agad ako. Ngayon, hindi na ako nagmamadali. Ilang sandali pa, dumating ang pangalawang text. Alam kong galit ka pa. Pero gusto kitang makausap. Huminga ako ng malalim at tumawag pabalik. Mabilis niyang sinagot. Rico, ang boses ni nanay ay hindi na matigas, mas malumanay, at may pag-aalinlangan. Nasa bahay po ako. Opo. Pwede ba tayong mag-usap? Medyo po. Ilang segundong katahimikan. Buong araw akong nag-isip, dahan-dahan niyang sinabi. Alam kong nagkamali ako. Dahil hindi ko naintindihan ang sitwasyon mo. Hindi ako sumagot. Pero hindi ko rin inakala na gagawin mo yan. Aling yan? Nay, yung pag-lock ng lahat ng card at pakikipag-usap sa akin na parang ibang tao. Sumandal ako sa rehas. Hindi ko po kayo tinuturing na ibang tao. Pero hindi ko na rin po pwedeng ipagpatuloy ang dati. Tinatago ko lang naman ang pera mo. Tinatago o pinagdedesisyunan? Diretsahan kong tanong. Natahimik siya. Sa loob ng 3 taon, hindi ko po tinanong kung paano niyo ginamit ang perang iyon. Pero nang kailanganin ko, hindi niyo ibinigay. Sa tingin niyo po, may tiwala pa ba akong iwan sa inyo? Bumuntong hininga siya. Iniisip ko lang ang pamilya. Aling pamilya? Ang tanong kong iyon ay nagpabigat sa kabilang linya. Sasabihin ko po ang totoo. Nay, patuloy ko. Kung hindi nangyari to, baka hinayaan ko pa rin ganito ang lahat. Pero ngayong nangyari na, hindi ko na pwedeng magpanggap na walang naganap. Sinusumbatan mo pa rin ako. Hindi po. Nawalan lang po ako ng tiwala.
Nang sabihin ko iyon, malinaw sa akin na hindi ako nagagalit, kundi nagsasabi lang ng totoo kong nararamdaman. Matagal na hindi sumagot ang kabilang linya. Narinig ko ang mahinang tunog ng TV na pinatay. Rico, mahinang tawag ni nanay. Matanda na ako. May mga bagay na akala ko tama. Pero hindi pala. Hindi ako nagsalita. Nasanay akong isipin na ang pera mo ay pera rin ng pamilya. Gusto kong mag-ipon para sa kapatid mo. Hindi ko naisip na may sarili ka na ring pamilya. Nang marinig ko iyon, pumikit ako sandali. Ngayon niyo lang po naintindihan. Medyo huli na. Bumaba ang kanyang boses. Hindi pa huli. Sabi ko, kailangan lang po nating magbago. Natatakot akong lumayo ka sa akin. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa akin. Hindi po ako lalayo, pero hindi na rin po pwedeng maging malapit sa dating paraan. Uuwi ka pa rin ba? Opo. Tatawag ka pa rin ba? Opo. Sunod-sunod kong sinagot. May mga bagay lang po na ako na ang magdedesisyon. Wala nang sinabi si nanay. Isang mahinang buntong hininga lang. Sige. Naiintindihan ko. Natapos ang usapan. Alam kong nagsisimula na siyang makaunawa. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa at bumalik sa kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Tulog pa rin si Ana at si Tita Celia. Umupo ako sa upuan. Tinitingnan ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay ko sa magkaibang yugto. Ang isa'y nagpalaki sa akin. Ang isa na may kasama kong bumubuo ng bagong pamilya. Dati, nasa gitna ako. Ngayon, alam ko na kung saan ako dapat tumayo. Sumandal ako at pumikit. Sa unang pagkakataon, hindi na magulo ang isip ko. Hindi dahil sa naayos na ang lahat, kundi dahil nakapili na ako ng direksyon. Sa labas, mahaba pa ang gabi, pero sa puso ko, sumisikat na ang araw. Nagising ako nang may sikat na ng araw na tumatagos sa kortina. Sa wakas, nakatulog ako ng ilang oras, sapat para mabawasan ang pagod. Pagmulat ko, nakita kong gising na si Ana. Mas kalmado na ang kanyang mga mata. Gising ka na pala. Oo, kamusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Hindi na ako nahihilo. Hinawakan ko ang kanyang noo. Hindi na mainit. Gumaan ang loob ko. Gising na rin si Tita Celia. Inaayos ang mga gamit. Bumaba ka muna para tingnan ang bata. Sabi ng doktor kanina. Mas okay na raw. Tumango ako at naghilamos. Pagbaba ko sa neonatal unit, mas magaan na ang atmosphere. Ang mga kamag-anak ay hindi na kasing tensyonado. May mga kumukuha pa ng litrato sa salamin. Hinanap ko ang incubator ng anak ko. Ang sanggol na dati mapula at mukhang mahina ay mas may kulay na ngayon. Sabi ng isang nurse, okay na po siya sir. Kung magtutuloy-tuloy to, bukas, pwede nang lapitan ng nanay niya. Narinig ko iyon at gumaan ang dibdib ko. Isang kapanatagan na unti-unting kumakalat. Pagbalik ko sa kwarto, nakaupo na si Ana. Inaalalayan ni Tita Celia. Bumaba ka na? Tanong niya. Oo. Sabi. Bukas pwede ka nang lumapit. Ngumiti si Ana. Isang tunay na ngiti. Mabuti naman. Umupo ako sa tabi niya. May gusto akong sabihin sa'yo. Tumingin siya sa akin. Nahulaan ko na. Ano? Tungkol sa trabaho mo. Medyo natigilan ako at ngumiti. Tama ka. Natahimik siya sandali. Sige, sabihin mo, makikinig ako. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magkwento. Wala nang tago, wala nang paligoy. Ikinuwento ko ang tunay kong trabaho, ang posisyon ko, ang kita ko, at ang dahilan kung bakit pinili kong mamuhay ng simple sa loob ng 3 taon. Ikinuwento ko rin ang pagbibigay ko ng mga card kay nanay, ang iniisip ko noon, at ang naging resulta. Nakinig si Ana, mula simula hanggang dulo. Nang matapos ako, isa lang ang tanong niya. Nagsisisi ka ba? Nag-isip ako. Oo at hindi. Hindi ako nagsisisi na namuhay tayo ng simple. Nagsisisi ako na hindi ko sinabi sa'yo. Tumango si Ana. Hindi rin kita sinisisi. Kung ako siguro, ganoon din ang iisipin ko. Nagulat ako sa sagot niya.
Hindi ka ba nakaramdam na niloko kita? Hindi, sabi ni Ana. Dahil ang binigay mo sa akin sa loob ng 3 taon ay totoo. Marami man o kaunti, nakita kong nagsisikap ka para sa pamilya. Hindi mo lang kailangang subukan. Nang ganoon, tinitigan ko siya. May halong ginhawa at bigat. Ginhawa dahil naiintindihan niya. Bigat dahil alam kong hinayaan ko siyang maghirap ng hindi kailangan. Mula ngayon, mag-iiba na tayo, sabi ko. Oo, pero hindi kailangang maging magarbo, sagot ni Ana. Sapat na ang tama. At kailangan. Tumango ako. Iyon din ang nasa isip ko. Si Tita Celia ay nakikinig lang. Nakita ko sa kanyang mga mata ang kapanatagan. Nang hapong iyon, hindi na umakyat si Paulo. Hindi ko na rin siya tinawagan. Kailangan ng oras para sa mga sugat. Bandang 4:00, muling nag-text si nanay. Rico, may oras ka ba? Gusto kong dalawin si Ana. Tinitigan ko ang text. Nag-isip. At sumagot. Nagpapahinga po siya. Bukas na lang po kayo umakyat. Ilang sandali pa. Sumagot siya. Sige. Naiintindihan ko. Wala nang kasunod. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay Ana. Tulog na siya. Lumabas ako sa koridor. Ang sikat ng hapon ay nagiiwan ng mahahabang anino. Naisip ko, hindi ko sinisisi si nanay o si Paulo. May sarili silang pananaw. Pero mula ngayon, hindi ko nahahayaang diktahan nito ang buhay ko. Bumalik ako sa kwarto. Umupo sa tabi ni Ana. Alam kong tama ang pinili ko. Sa labas, dumidilim na. Lumipas ang isa pang araw. Wala nang gulat, pero wala na ring dating pagiging kampante. Ang lahat ay unti-unting pumapasok sa isang bagong landas. At sa pagkakataong ito, ako ang aktibong pumapasok dito. Sa 5 araw mula nang maospital si Ana, iba na ang pakiramdam sa kwarto. Mas kalmado na. Mas mabagal ang lahat. Nakakaupo na si Ana. Nang mas matagal, nang pumasok ako, nakatingin siya sa isang maliit na piraso ng asul na langit sa pagitan ng 2 gusali. Bumaba ka na? Tanong niya. Oo, sabi ng doktor. Papayagan ka nang lumapit ngayon. Tumingin siya sa akin. Nanlaki ang mga mata. Talaga? Tumango ako. Pero kailangan nating magsuot ng protective gear. Hindi na siya nagsalita. Kinagat lang ang labi. Alam kong pinipigilan niya ang kanyang emosyon. 1 oras ang lumipas. Pumasok ang nurse para magbigay ng instruksyon. Inalalayan ko si Ana. Bawat hakbang ay masakit pa rin, pero hindi siya nagrereklamo. Si Tita Celia ay nasa tabi niya. Laging handang sumalo, pagbaba namin. Huminto si Ana sa harap ng salamin. Huminga ng malalim. Pagkatapos, nagsuot kami ng protective gear at pumasok. Sa harap ng aming anak, hindi nagsalita si Ana. Tinititigan lang siya ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat ng emosyon, ginhawa, awa, pasasalamat, at kaunting pagsisisi. Anak natin! Bulong niya. Oo. Ang liit niya. Hindi ko alam ang sasabihin. Itinaas ni Ana ang kanyang kamay. Pero huminto sa ere. Hindi pa po pwedeng hawakan. Paalala ng nurse. Tumango siya. Pero hindi inalis ang tingin. Kailangan mong lumakas. Mahina niyang sabi. Ang mga salitang iyon, kahit walang sumasagot, ay may napakalaking bigat. Pagkatapos ng ilang minuto, pinaalalahanan kaming lumabas na. Lumingon pa si Ana. Pagbalik sa kwarto, huminga siya ng malalim. Rico, ang swerte ko. Tiningnan ko siya. Swerte? Dahil buhay pa kaming dalawa. Tumango ako. Oo. Maya-maya, nagsalita ulit siya. Mabuti na rin. At nangyari to. Naintindihan kong tinutukoy niya ang nangyari sa amin ni nanay. Kung hindi, baka ganito pa rin tayo. Hindi alam kung ano ang kulang. May mga bagay na kailangang mawala ng kaunti para makita ang natitira. Sabi ko. Tumango siya. Nang tanghaling iyon, umakyat si nanay. Hindi na siya nag-abiso. Nang pumasok siya sa kwarto, nakaupo si Ana. Medyo natigilan,
at bumati. Mano po, Nay, kaawaan ka ng Diyos. Lumapit si nanay. Guminhawa ka na ba? Opo. Medyo alanganin ang pakiramdam. Tumayo si Tita Celia at bumati. Umupo si nanay at inilagay ang dala niyang prutas sa mesa. Hindi ko alam ang bibilhin kaya ito na lang. Salamat po, Nay. Sapat na po yan. Magalang na sagot ni Ana. Walang bakas ng panunumbat. Maya-maya. Nagtanong si nanay. Kamusta na ang bata? Okay na po. Nakababa na po ako kanina. Sabi ni Ana. Tumango si nanay. Nakatingin sa sahig. Muling natahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si nanay kay Ana. Hindi ko alam na ganoon kadelikado ang kalagayan mo noon. Tumingin si Ana sa kanya. Tapos na po yon, Nay. Simple lang, walang paninisi. Kinuyom ni nanay ang kanyang kamay. Patawarin mo ako. Napakaliit ng mga salitang iyon, pero napakalinaw. Natahimik ang buong kwarto. Hindi agad sumagot si Ana. Tinitigan niya si nanay at marahang tumango. Okay lang po, Nay. Hindi ito ganap na pagpapatawad. Pero ito ang paraan ni Ana marahan. Hindi nagtutulak palayo. Huminga si nanay ng maluwag. Magpahinga ka na. Umupo pa siya sandali at umalis. Iniwan niya ang isang pangako. Bukas, babalik ako. Inihatid ko siya sa labas. Sa gate, huminto siya. Rico. Po? Hindi na ako makikialam sa pera mo. Tinitigan ko siya. Pero nanay mo pa rin ako. Huwag mo sana akong layuan. Tumango ako. Hindi po. Kailangan ko lang pong mamuhay ng tama. Tumingin siya sa akin at tumango. Sige. Umalis na siya. Hindi kami nag-iyakan o nagyapusan. Pero alam kong ang aming relasyon ay pumasok na sa isang bagong yugto hindi na nakadepende. Pero hindi rin putol. Pagbalik ko sa kwarto, ngumiti si Ana. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Sa labas, papalubog na ang araw. At alam kong papunta na ako sa tamang direksyon. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng mabagal ngunit tuloy-tuloy. Wala nang gulat. Wala nang apurahang tawag. Sa ika-7 araw, inanunsyo ng doktor ang balitang hinihintay ko. Okay na ang sanggol. Pwede nang ilabas sa incubator sa loob ng 1 o 2 araw. Narinig ko iyon. Pero parang hindi ako makapaniwala. 1 linggo lang ang nakalipas. Lahat ay alanganin. Ngayon, ang salitang okay na ay parang isang biyaya. Salamat po, Doc, paos kong sabi. Pagbalik ko sa kwarto, umiiyak si Ana nang marinig ang balita. Hindi malakas. Tahimik lang na mga luha na matagal nang kinikimkim. Si Tita Celia ay tumalikod para punasan ang sariling luha. Nang hapong iyon, umakyat ulit si nanay. Mas mainit na ang kanyang mga mata. Mabuti naman, sabi niya. Umupo siya. Hindi na alanganin. Maya-maya, tinawag niya ako sa labas. Rico, may sasabihin ako. Tumayo kami sa tabi ng bintana. Nakausap ko na si Paulo. Natahimik ako. Hindi na niya bibilhin yung sasakyan. Medyo natigilan ako. Sinabi ko sa kanya, kung gusto niyang magnegosyo, magtrabaho siya. Huwag umasa sa pera mo. Tinitigan ko si nanay. Sa unang pagkakataon, narinig ko siyang magsalita ng ganoon kadeterminado. Nagreklamo ba siya? Oo, pero tumahimik din. Bumuntong hininga si nanay. Nagkamali ako na hinayaan ko siyang masanay ng ganoon. Mula ngayon, kanya-kanya na. Magtulungan bilang magkapatid. Gumaan ang loob ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nagbabago na ang pananaw ni nanay. Ayokong mawala kayong dalawa. Mahina niyang sabi. Tumingin ako sa bintana. Ayoko rin pong mawala kayo. Ilang segundong katahimikan. Pero kailangan ko pong unahin ang pamilya ko. Tumango si nanay. Naiintindihan ko. Maikli ang sagot. Pero sa pagkakataong ito, naniwala akong naiintindihan na niya talaga. Pagbalik namin sa kwarto, iba na ang pakiramdam. Bukas, kung pwede, gusto kong makita ang apo ko. Sabi ni nanay. Opo. Nay. Sagot ni Ana.
Tinitigan ko ang tatlong babae sa kwarto. Bawat isa'y may sariling papel, pero may iisang bagay na nag-uugnay sa kanila. Lahat sila ay kailangan kong protektahan sa iba't ibang paraan. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo. Nag-vibrate ang telepono ko. Text mula kay Paulo. Kuya, sorry. 4 na salita lang. Hindi ako agad sumagot. Kailangan ng oras para sa mga pagbabago. Maya-maya, nag-reply ako. Ang mahalaga, naintindihan mo. Maikli lang, walang paninisi. Ang buhay ay hindi laging malinaw. Minsan, kailangan ng isang malaking pagsubok para lumabas ang tunay na kulay ng lahat. At kapag nakita mo na, ang mahalaga ay hindi kung sino ang sisisihin, kundi kung paano ka mabubuhay mula roon. Sa ikasiyam na araw, opisyal nang inanunsyo ng doktor, pwede nang ilabas sa incubator ang anak ko. Nang sandaling kinuha ng nurse ang sanggol at inilagay sa mga braso ni Ana, parang nananaginip ako. Maliit, nakapikit, at naghahanap ng init. Nanginginig ang mga kamay ni Ana habang yakap siya. Anak natin, sabi niya. Garalgal ang boses. Oo, anak natin. Hinawakan ko ang pisngi ng aking anak malambot at mainit. Naalala ko ang malamig na kamay ni Ana noong unang gabi. Isang bilog na nagsara. Hindi perpekto, pero sapat na. Si Tita Celia ay umiiyak sa tabi. Yakapin mo ng mahigpit. Nang tanghaling iyon, umakyat si nanay. Nakita niya si Ana na yakap ang sanggol at natigilan. Pwede ko bang kargahin? Tanong niya. Pumayag si Ana. Dahan-dahang kinuha ni nanay ang sanggol. Maingat, na para bang isang babasaging bagay. Ang liit niya. Sabi ni nanay. Hinaplos niya ang noo ng sanggol. Isang napakagaang haplos. Iba sa dati niyang tigas. Kamukha ni Rico noong bata. Narinig ko iyon, pero hindi na ako naapektuhan. Isa na lang itong pagkilala. Hindi isang tali. Nang hapon na iyon, inayos ko ang paglipat namin sa isang private room. Kailangan ni Ana. At ng bata ng katahimikan. Hindi na kailangang magtipid sa mga bagay na mahalaga. Nang gabi na iyon, sa bago naming kwarto, mas tahimik na. Sa tingin mo, dapat ba tayong umuwi muna sa inyo? Tanong ni Ana. Gusto mo ba? Hindi. Pero kung nagbago na si nanay, dapat bigyan natin siya ng pagkakataon. Natahimik ako. Hindi ko kinakalimutan ang nangyari. Sabi ni Ana. Pero ayoko ring kimkimin habang buhay. Ang mga salitang iyon ay nagpaisip sa akin. Hindi kita pipilitin, sabi ko. Kung komportable ka, uuwi tayo ng ilang araw. Kung hindi, bubukod tayo. Tumango si Ana. Dahan-dahan lang. Ang gabi na iyon ay hindi ako agad nakatulog. Tinititigan ko ang aking mag-ina. Isang linggo lang ang nakalipas, halos gumuho ang mundo ko. Ngayon, ang lahat ay isang panimula. Hindi ito katapusan. Isa itong pagbabago. Hindi na mabubura ang nangyari, pero mababago ang paraan ng pagpapatuloy. 3 araw pa, pinayagan na kaming umuwi. Ang pakiramdam ay kakaiba, parang pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay. Paglabas namin ng ospital, nakita ko si nanay na naghihintay. Hindi siya nag-abiso. Uuwi na kayo? Opo. Tumingin siya sa sanggol. Pwede ko bang kargahin sandali? Ibinigay ko ang bata sa kanya. Umuwi kayo sa bahay para maalagaan ko kayo. Ang boses niya ay isang pakiusap, hindi isang utos. Sa apartment po muna kami, Nay. Para makapag-adjust, sabi ko. Tumango si nanay. Sige, tawagan mo ako kung may kailangan. Isang malaking pagbabago, wala nang pagdidikta. Pagdating sa aming maliit na apartment, parang pamilyar, pero iba. Ang liit pala ng bahay natin, sabi ni Ana. Ngumiti ako. Oo, pero bahay natin to. Nang gabing iyon, sa gitna ng ingay ng eskinita, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Nag-text si nanay. Okay lang ba kayo? Opo, magdadala ako ng pagkain bukas. Sige po, isang simpleng sagot. Pero alam kong ito ang tama sa ngayon.
Habang tinitingnan ko ang nakaraang linggo, naintindihan ko na. Akala ko, ang pagiging mabuting anak ay pagpaparaya. Pero nalaman kong, ang tunay na pagiging mabuting anak ay ang mamuhay ng tama at hindi pabayaan ang mga taong responsibilidad mo. Akala ko, ang pagtatago ng kakayahan ay isang paraan para subukan ng iba. Pero ang kabayaran ay halos hindi ko kinaya. Ang asawa't anak ko, hindi nila kailangan ng pagsubok. Kailangan nila ng kalinawan. Sa hinaharap, marami pang pagsubok. Si nanay, si Paulo, ang trabaho ko. Pero hindi na ako natatakot dahil alam ko na kung saan ako dapat tumayo. Ang isang lalaki, kapag may asawa't anak na, ang kanyang sandigan ay hindi na ang lugar kung saan siya isinilang, kundi ang lugar na kanyang itinatayo. At mula sa gabing iyon, naintindihan ko, ang pamilya ay hindi isang lugar kung saan palagi kang tama, kundi isang lugar kung saan alam mo kung ano ang dapat panghawakan at ano ang dapat bitawan. Pinatay ko ang ilaw at humiga sa tabi ng aking mag-ina. Sa labas, nagpapatuloy ang buhay. Pero para sa akin, lahat ay nagbago na hindi maingay, ngunit napakalinaw. May mga kwentong hindi kailangan ng malaking pasabog para maging malalim at matandaan ng matagal. Nang gabing iyon, nang si Rico ay nakatayo sa labas ng operating room na walang magawa. Marahil hindi niya inakala na ang nawala sa kanya ay hindi pera, kundi isang tiwala, at ang nailigtas niya ay hindi isang sakripisyo, kundi ang sarili niyang pamilya. Madalas nating isipin na ang pagiging mabuting anak ay pagtitiis at pananahimik. Ngunit minsan, ang sobrang pananahimik ay nagdudulot ng pasakit sa mga taong mahal natin. Hindi masamang anak si Rico Padala. Isa lang siyang lalaki na sa wakas ay naintindihan na kapag may asawa't anak na, ang sandigan ay hindi na ang pinagmulan, kundi ang pamilyang itinatayo. May mga bagay na hindi natin malalaman kung hindi mangyayari. Ang tantong dato ang gato. Hindi natin malalaman kung sino ang totoo at sino ang nagkukunwari. Hindi natin malalaman ang hangganan na dapat nating itakda. At hindi natin mamamalayan kung gaano nakatagal nating hinayaang maghirap ang mga taong nasa tabi natin. Hindi nanumbat si Ana. Hindi humingi ng kahit ano ang kanyang ina. At ang katahimikang iyon ang gumising kay Rico. Ang pamilya ay hindi isang lugar ng tama o mali, kundi isang lugar kung saan kailangan mong piliin kung ano ang dapat panghawakan at ano ang dapat bitawan. Minsan, ang paglago ay hindi tungkol sa pagdaragdag, kundi sa lakas ng loob na alisin ang mga bagay na hindi na tama. At kung nakikinig ka sa kwentong ito, tandaan mo ang isang simpleng bagay. Huwag mong hintaying mawala ang isang tao bago mo malaman ang kanyang halaga. Dahil may mga bagay na kapag huli na, habang buhay mo nang hindi maibabalik pa.